Para patunayan na mas malakas ang teknolohiya kaysa sa Mahika, direkta kong inilabas ang intercontinental missile na Dongfeng 61. Pero pinagtawanan lang ako at sinabi ang isa lang itong tumpok ng mga pira-pirasong bakal. Pinulot mo lang siguro yan sa basurahan, no? Mga pira-pirasong bakal, hahaha. Pero ang hindi nila alam, ang kapangyarihan ng missile na nasa harap nila ay 10 beses na mas malakas kaysa sa isang forbidden spell. Ito ay dahil nasa isang mundo ako kung saan walang halaga ang teknolohiya. Ang mga tao rito ay sa pamamagitan lamang ng pagpapalit ng class. Saka sila nakakakuha ng malakas na kapangyarihan. Sa sandaling ito, nakatayo ako sa class change altar, kasabay ng paglitaw ng isang nakakasilaw na liwanag. May lumabas na mga salita sa batong tableta. Habang tinitingnan ko ang impormasyon sa batong tableta, dahan-dahan akong bumaba mula sa altar. Tiningnan ko ang mga skill sa aking class panel. Isang kakaibang emosyon ang naramdaman ko. Active skill, Soldier Military Factory. Magtayo ng isang pabrika ng militar sa loob ng iyong sariling espasyo. Ang pabrika ay kayang mag-summon ng mga ordinaryong sundalo. Ang sandata nila ay AK-47 automatic rifles. Isang ordinaryong sundalo ang nata-summon kada oras. Passive skill, Panginoon ng Industriya Militar. Bilang Panginoon ng Industriya Militar, lahat ng damage na matatanggap ko ay sisihirin ng mga nilikha ng aking pabrika. Habang tinitingnan ko ang bago kong class, ako, na nakaranas ng panahon ng industriya militar sa dati kong buhay, ay natural na alam kung gaano katindi ang kapangyarihang ito. Ang mga top-tier class holder, kapag gumamit sila ng isang forbidden spell, gaano katagal kaya ang kailangan nila para makarecover? Samantalang ako, hanggat marami akong missile, kaya kung umataking walang cooldown. Habang iniisip ko ang eksena kung saan winawasak ng mga Dongfeng missile ang iba't ibang secret realm, hindi ko mapigil ang makaramdam ng pananabik. Pagkatapos ng class change ceremony para sa mga baguhan, umalingaw sa buong plaza ang iba't ibang sigaw ng pang-re-recruit. Mayroon ding isang team leader na nakatayo sa harapan ko. Pero hindi tulad ng iba na nagre-recruit ng mga miyembro. Ang babaeng ito ay narito para baguhin ang aming kontrata. Lihi, ang class na nakuha mo ay masyadong mahina. Pasensya na, ang class A na kontratang inalok namin sa iyo noon ay hindi na namin maibibigay. Pero pwede ka naming bigyan ng mag-alok muli ng isang level 1 na kontrata. Pinakinggan ko ang sinasabi ng babaeng namamahala sa harapan ko. Isang mapanuyang ngiti ang sumilay sa aking mga labi. SC, maganda nga ang kompensasyon, pero kailangan mo rin itong magamit. Ang na-detect na mana fluctuation mo ngayon ay 0. Walang team na gugustuhin kunin ka. Nang marinig ko ang sinabi ng babaeng namamahala, hindi nagbago ang ekspresyon ko. Hindi mo na kailangang alalahanin yan. Ang gusto ko lang ay ang napagkasunduan nating silver equipment. Nang makita niya ang ugali ko, pinigilan niya ang galit sa kanyang dibdib. Palamig na lang na suminghal ang babaeng namamahala at sinabing, pagbalik ko, kakausapin ko muna ang mga nakatataas. Tumalikod siya at naglakad paalis sa gitna ng mga tao. Umuwi akong mag-isa sa bahay. Ang kamalayan ko ay lumubog sa aking isipan. Sa loob ng espasyo ng aking kamalayan, isang mechanical factory ang dahan-daang umangat, kasabay ng bahagyang pagdalaw ng aking isipan. Isang bilog ng liwanag na parang portal ang lumitaw sa lupa. Isang sundalong may hawak na bakal na baril. Dahan-daang lumitaw sa harapan ko. Hindi na ako makapaghintay na tingnan ang stats ng sundalo. Habang tinitingnan ang stats ng sundalo sa harapan ko, hindi lang mataas ang panimulang health ng sarili kong sundalo. Mayroon pa itong firing rate na umaabot sa 600 bala kada minuto. Alam mo ba kung anong ibig sabihin nito? Ang mga ordinaryong halimaw sa beginner's trial, ang health nila ay karaniwang nasa pagitan ng 200 at 500. Kailangan lang ng 10 sundalo na mag-focus fire sa loob ng 1 minuto. Kahit pa ang mga mutated monster na mas makapalang health, tiyak na babagsak. Paano kung 100 sundalo naman? Hindi man lang tatagal ng 10 segundo sa harapan ko ang isang mutated monster. Ang pinakamahalaga, sa ganitong klaseng sundalo, kaya kung mag-summon ng 24 sa isang araw. Dahil kontento na, pinabalik ko na ang sundalo. Ngayon, kailangan ko na lang maghintay para sa beginner's trial bukas. Habang iniisip ko iyon, isang mensahe ang lumitaw sa communicator sa aking kamay. Ang tumatawag ay ang girlfriend ko, si Legia. Nang masagot ko ang tawag, sandaling natahimik si Legia sa kabilang linya. Ilang segundo ang lumipas bago siya mahinang nagtanong. Okay ka lang ba? Sumagot ako sa kalmadong tono, ayos lang naman. Bakit? Inutusan ka ba ng mga taga-team na hanapin ako? Dati, para ma-recruit si Legia ng Violet Team, binigyan din nila siya ng isang C-level professional contract. Hindi naman sa ganun. Gusto lang kitang kamustahin. Wala akong panahon para sa mga paligoy-ligoy. Sige na, anong kailangan ni Nancy? Diretsuhin mo na. Si Nancy ang dating responsable sa pag-recruit sa akin. Halatang hindi inaasahan ni Legia na ganito katigas ang pananalita ko. Mahinang nagtanong ang dalaga. Sabi ni Ate Chen, handa raw siyang bigyan ka ng 3 black iron set.
Mayroon daw itong mga bonus sa agility, life, at strength. Para sa'yo, mas maganda raw ito kaysa sa orihinal na bayad pinsala. Napangisi ako ng mapakla pagkarinig ko roon. Sabihin mo sa kanya, isang silver equipment. Wala nang ibang kondisyon na pag-uusapan. Akmang ibababa ko na sana ang telepono. Nang may bigla akong naalala. At isa pa, maghiwalay na tayo. Pagkasabi ko niyan, ibinaba ko na ang tawag. Habang nakatingin sa naputol na tawag sa kanyang harapan. Namutla ang mukha ni Legia. Sa sandaling iyon, isang babae ang pumasok mula sa labas ng kwarto. Ito ay ang babaeng namamahala, si Nanchen. Kamusta, Legia? Pumayag ba si Lihi? Iwinaksi ni Legia ang samot-saring iniisip. Pilit siyang ngumiti at isinalaysay sa babae ang mga sinabi ko kanina. Habang pinapakinggan ni Nancy ang sinabi ni Legia, namula ang kanyang mukha sa galit. Kaya naman, agad na tinawagan ni Nancy ang leader ng kanilang team. Habang pinapakinggan ang sinabi ni Nancy, napangisi ng mapakla ang lalaki sa kabilang linya. Sige, bigyan niyo siya ng isang equipment na para sa spirit attribute. Siyempre, hindi maganda ang intensyon ng kapitan ng Violet. Ang gusto niya lang mangyari ay hindi ako makahanap ng team pagdating ng panahon. At siguradong mapipilitan akong mag-isa na mag-grind. Ang pagbibigay sa akin ng equipment na para sa life o swiftness attribute. Sa halip, mas madali para sa akin na makaligtas. Siyempre, naintindihan din ni Nancy ang ibig sabihin ng kanilang kapitan. Kaya pinili niya ang isang staff na may spirit attribute. Ipinadala niya ito sa akin sa pamamagitan ng mail. Kasabay nito, narinig ko ang notifikasyon mula sa mail. Hindi na ako makapaghintay na tingnan ito. Iniunat ko ang aking kamay at pinindot ang system. Biglang bumaluktot ang espasyo sa aking harapan. Isang silver na staff ang lumutang mula sa kawalan. Inabot ko ang staff. Naramdaman ko ang lamig nito sa aking palad. Kaya naman hindi na ako makapaghintay na tingnan ang mga attribute ng staff. Bumakas ang pagkagulat sa aking mukha. Isa pala itong pambihirang spirit type na equipment. Pagkatapos ng ilang sandaling pag-iisip, naintindihan ko na ang intensyon ng mga nakatataas sa Violet Squad. Habang tinitingnan ng staff sa aking kamay, napangiti ako. Gusto nila akong bigyan ng equipment na inaakala nilang hindi ko magagamit. Pero sa pagkakataong ito, may mga taong mabibigo. Kapag na-equip ko na itong silver staff, ang mga sundalo ko ay direktang makakatanggap ng 30% life bonus. Kinabukasan, punong-puno pa rin ang tao sa labas ng newbie dungeon.